Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung nangyaring oral argument sa Supreme Court tungkol sa PhilHealth issue kahapon. Napakaganda yung mga pangyari at ito yung ating napakagaling na Supreme Court Justice Amy Javier. Direktang tinanong niya ang taga PhilHealth, kaya nyo bang mag-operate na kahit zero subsidy, hindi kayo tulungan ng gobyerno? Kasi yon ang sinasabi ng Pangulo, sinasabi ng Senado, mga Kongreso na ang daming pera ng PhilHealth, kaya nila yan. Nako, lumalabas sa hearing na ang daming liabilities ng PhilHealth. Yung financial statement nila is kulang na kulang, misstated. Kaya yun yung question mark. Kaya ba nilang tustusan ang pangangailangan ng mga membro ng PhilHealth kahit zero subsidy? Okay, so ito, post balita ng ABS-CBN News. Pakinggan natin, din bigyan natin ng reaction mamaya. Karen, lumabas kanina sa Commission on Audit Report na ipinalabas dito sa oral argument na may mga transaksyon pa rin itong PhilHealth na hindi na i-record o na i-report noong mga nakaraang taon. Ibig sabihin, Karen, maaaring mas malaki pa yung liabilities ng PhilHealth than previously reported. Sinabi naman ng isang Supreme Court. Yun, mas malaki ang liabilities kaysa yung assets niya. Okay, nung second oral argument, mga nasa 816 billion ang anong tawag doon, negative equity or deficit. Wala, yung sinasabi nila na okay ang PhilHealth, hindi. Yung unang oral argument niya, sabi ni Justice Javier, bankrupt na ang PhilHealth according to COA reports. So yun, maraming hindi na i-report nga liabilities ng PhilHealth. Court Associate Justice na panahon na rin para himukin ng PhilHealth si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ibalik o ipag-utos yung pagbabalik ng 60 billion pesos na nairemit na sa National Treasury. Sa ikatlong araw ng oral arguments para sa paglilipat ng 60 billion pesos na umano'y excess funds ng PhilHealth sa National Treasury noong isang taon, naging sentro ng usapin ay kung kakayanin ba ng ahensya na mag-operate kung walang pondong nanggagaling sa gobyerno. Lumalabas kasi sa report ng Commission on Audit na may iba pang transaksyon ng PhilHealth na hindi pa na-ire-report. Based on these COA reports, do you think PhilHealth still has the ability to continue as a going concern without aid from the national government? PhilHealth is a government-owned and controlled corporation, and PhilHealth can continuously implement this program, can operate, Your Honor, even as you mentioned, Your Honor, without a subsidy from the national government. Are you telling the court that never has the national government rescued PhilHealth? Your Honor, when it comes to its inability, supposed inability to meet or pay all its liabilities. hindi pa naman dumating sa Hindi pa dumating sa puntong yun. PhilHealth continuously implement its program. We have the DBM, we have the Department of Finance, and other government agencies, Your Honor, looking into the operations. Pinag-usapan din sa oral arguments kung paano nga ba ginagamit ang kanilang pondo para sa mga benepisyo ng mga direct at indirect contributors nito at kung napabuti ba ang paglilipat ng 60 billion pesos sa Treasury. Sabi ng Bureau of Treasury, hamon sa PhilHealth ang anyay structural absorptive capacity issue. Ibig sabihin, kulang anya ng tauhan, mga ospital at ilang equipment para maipatupad ang ilang programa ng PhilHealth. Number one, the insufficiency of the compensation for our healthcare workers or healthcare professionals. Number two, hospitals, healthcare facilities. Even if there is even if benefit expansions occur, if there is
no hospital within the vicinity of a specific beneficiary, particularly an indigent beneficiary, then they will not be able to avail of these expanded benefits. Sabi naman ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr., hindi kasalanan ng PhilHealth kung hindi nagamit ang pondo na ito at hindi maiintindihan ng taong bayan ang issue ng absorptive capacity. Kaya suhestyon niya, ibalik na lang ang 60 billion pesos na nairemit sa National Treasury. Current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. If the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Para naman sa ilang petitioner, mas maraming tanong ang lumulutang kaysa sa sagot habang tumatagal ang oral arguments. Hopefully the government realizes na ang bawat Pilipino nangangailangan ng tulong at may urgency na magkaroon ng access para may panggastos tayo kapag tayo ay nagkakasakit. Karen, halos kakatapos nga lang ng oral argument dito sa Supreme Court at magre-resume ito para sa ika-4 na araw sa April 29. Kanina naman nanawagan yung ilang grupo na nagkilos protesta dito sa harap ng SC na sana magdesisyon yung Korte Suprema na maibalik yung pondo sa PhilHealth para magamit pa yung pondo sa ilang programa ng PhilHealth at makinabang din yung ibang health workers. Yan muna ang pinakahuling balita dito. Balik sa iyo, Karen. Okay, so hintayin natin yung ika-4 na oral arguments, April 29. I don't know kung may susunod pa yan. Hopefully na may hatol na ang Korte Suprema. At granting na ang hatol ng Korte is ibalik ang 60 billion, ang tanong, may pera pa ba? Saan nila kukunin yung pera, 60 billion, lalo na yung isa pang kaso, yung constitutionality ng 2025 budget. Nako, sasakit ang ulo ng administrasyong ito kung ano. So, pasalamat tayo sa mga mahistrado ng Korte Suprema. Okay. Mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panunood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa Tribong Talaandig dahil ang income sa channel na ito, namimigay tayo ng libreng yero at pako para sa tribo para maayos ang kanilang sira-sirang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito, makita nyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng bahay ng Talaandig, tumutulo na, kailangan na nila ng tulong at salamat, nandyan kayo na tumutulong. So, ituloy nyo lang ang panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Karon naa nami diri sa Masimag ug among bisitahon sa ang balay nga guba na gyud ug magtulo na ayo mayong hapon oo mayong hapon ug karon mao na niya ang balay ilang nanay nga tulo na gyud oo naa sa planggana ug ang ilang balay buslot na gyud guba-guba na ang ilang balay ang gagas nga tubig gikan sa ilang atok oo kuha na gyud pila na ni nanay katuig yung balay nanay balay 25 na katuig oo dugay-dugay na gyud 20 years na ni nga balay ang balay ni nanay. So, iyang kasaluron raw sa planggana kung muulan. Ay, yung ilang kahimtang, muna ni, guba na gid ang ilang balay. So, magtulo na gid o kanang mag-ulan, tungod kay ang ilang yero, gabok na. Gabok na gid ang ilang balay. Nanay, nakita naman gyud ang inyong balay nga kuha na kanang gabok na gyud ang inyong ato. Tulo na gyud kanang kuan kanang matagaan na mo gero
manguha na mo og kahoy. Kahoy mag-ready na mo. Oh, kay matagaan na mo gero kay na may stock lansang papo flinchen kay hatag sa inyo ha. Oo. Sa Ginoo, kay nagawin may sa video. Oo. Matagaan na mo gero. Tagaan na mo. Oo. Namang namin. Oo. Sige nanay, salamat.